Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post di umano. Ito po yung paliwanag o palusot ni Senator Erwin Tulfo doon sa kanyang statement sa Blue Ribbon Committee hearing na sometimes we bend the law. So naging viral na yun ngayon. Yan. Sabi niya, in every rule, there's an exception. Senator Erwin Tulfo clarified his earlier remarks on bending the law during the Senate Blue Ribbon Committee hearing on Tuesday, explaining that his statement referred to the possible restitution of alleged ill-gotten wealth as a condition for individuals seeking protection under the Witness Protection Program. Ito yung kanyang statement. I did not say we have to break the law. Ano ba? Di ba very clear? Sometimes we need to bend the law. O anong sabi niya? I did not say. I did not say we have to break the law literally. Ayan pala, literally. Ibig kong sabihin, as simple as it is, in every rule, there's an exemption. That's bending the law. Ayan, lusot. Agree na ba kayo? Yung palusot niya, bahala na ang taong bayan. And sabi niya, I was addressing that to law authority. O nga, kay Secretary Boying. And even officials to the court of law, I'm not addressing it to the public na we have to bend the law. Oh, hindi Nakikinig ang buong sambayanan. Live kaya yun. Kaya ang makakarinig ka, hala, pwede pala. We need to bend the law, sabi ng senador Yes, mag-bend tayo ng law. Sabi na, I'm not addressing it to the public na we have to bend the law, violate the law. Yun ang sabi niya, interview with Karen Davila on Wednesday today. Anyway, kanya-kanyang palusot. Let's read the comments. Ayan. People who reacted. Anyway, okay yan, paliwanag ka. But depende sa taong bayan kung maniniwala ba ang taong bayan sa inyong paliwanag. Okay, people who reacted. 19,000 people who reacted. 18,000 ang tumatawa. 195 ang galit. 474 lang ang nag-like. Ganon po kadami ng taong naniwala sa iyo, Senator Tulfo. 19,000, 474 lang, wala pang 1%. Siguro 0.5% lang yan, 474. 99.5% tinatawanan po kayo, Honorable Senator Erwin Tulfo. Okay, comments. Roylan Maravillas. That's how you tell in national television that you're obob without saying the word obob. Obob ba? Binaliktad lang yung B-O-B-O. 8-8. National television. Tapos with, emotion. Sinigundahan pa ng kanyang kapatid. Mabuti nga si Senator Tulfo hindi masyadong pinapansin. Siya kasi yung sometimes we bend the law. Ang taong bayan mas taas kaysa sa batas. Nakakatawa yung reaksyon ng isang abogado sa likod, si Attorney Kimbo ba yun? At tumawa nga, hindi maipinta ng mukha ng abogadong tumawa na unbelief na. Is that the word coming from a senator voted by millions of Filipinos? Okay, na pati si Senator Robin Padilla na tingin natin parang walang kalam-alam. Mas mabuti pa, may sense yung sinasabi ni Senator Robin na wag naman natin sabihin yan dahil delikado ang tao, hindi nasusunod sa batas. Yan. Kanoy, Hukalinas, rule of law yan, Mr. Senator, Mr. Bend the law. But ignorance of the law excuses no one. Joe Jean, sabi niya,
Rule and law has two different logical meaning, Angkol Irwin. Rule or guidelines versus MO sa law. God damn it. Nagaddamit ka tuloy. Philip DRM, excuse me, you said bend the law, not exemption. O nga. Itong exemption, palusot na lang yun. Normal sa tao yan yung magpalusot eh. Jama, hay nako, in every rules, there's an exemption, and the rich and the powerful are the exception. Ronald Magalona, do not bend your previous statement, Mr. Law Bender. Yan, tama, binebend na naman niya yung kanyang statement. Kaya lang, depende na sa taong bayan kung maniwala. Ulitin ko nga, 19,000 people who reacted. 0.5% lang, more or less, 474 ang nag-like, nag-agree sa kanya. All the rest galit at tumatawa. Ray Kerante, if I were Mr. Tulfo, I'd exercise the rare art of silence. The more he speaks, the more absurd he sounds. Better to leave the stage quietly than remind everyone that there's hardly a reputation left to say. Oh, mismong retired Supreme Court Justice Noel Tiham nagsalita. Senator Tulfo, I suggest you bawiin niya yung deplorable statement and ask for an apology for the good of the Senate. Nag-apologize na, wala. Palusot. Instead of an apology, palusot na. Hindi ko naman sinabing i-break the law o i-bend the law. Anong sinabi niya? Okay. Henry Alombro, breaking and bending as the same alterations of the law. Baka bend the law, L-O-W. Juan, where in the law is that exception, Mr. Bright? Tom Hontilla, but you said sometimes we have to bend it, Mr. Senator. What exception are you talking about? The law is harsh, but it is the law. Anyway, Mr. Lawbender, may pangalan na, aside sa, ano yung pangalan niya noon, Eric's. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko sa area ni Michael sa iyang gatamnan o kape. So ako siyang duulon. Maayong buntag diha. So magtanom ni siya sa kape nga nahatag sa iya ha. Nga 300 ka sidling. Muna ni siya ang sidling nga among napalit nga tag 25 pesos ang kada isa. Kining among natanom nga kape 14,550 na ni. So 29 na kapamilya. Tambok. Og muna ni ang nahuman niya og mga tanom. So tama na dito oh. So muna ni giluagon sa gitamnan ni Michael og kanang kuan kape. So luag yun. Yana kayo. Salamat ka sa Ginoo sa nagkonsanan sa nagatag sa Sibilya. Salamat ka sa Diyos sa gihatag niya sa abot na panansat nga karon sa nani makakuan din sa among ka wadon. Makasporta. Pila daya imong anak? Kuan. 4. Pila na tanan naga-eskwela? Ang kanana karon na eskwela na ako isa. Isang imong estudyante. Oh. So ang tulo dili pa ga-eskwela. Kuan na sila grade 7 naman sana.
Kuha naman sila magpadaan nag-eskwela ka ulang tagkan. Kalisod. Harvest na ko kasi makasuporta na kana makapadaan na eskwela ng mga bata. Sige, salamat kaayo. Sa